Pinalaya siyang parang asong aswang sa gitna ng malakas na ulan. Habang ang senyora ay nagpapakasarap sa yakap ng ibang lalaki sa mismong kama ng kanyang asawa. Magnanakaw, hampas lupa, ang walang awang sigaw ni Elena. Ngunit ang karma ay hindi natutulog. Babalik si Rosa para bawiin ang mga bata. Paano guguho ang perpektong palasyo ng kasinungalingan at kailan sisingil ang hustisya? Yes, baby. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong makaipon ng sapat para makaalis tayo rito. Hahanap lang ako ng paraan para mawala ang sagabal sa plano natin. Ang boses na yon ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng mansyon. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng master bedroom, nanigas si Rosa. Ang kanyang mga kamay na may hawak na planggana ng maligamgam na tubig ay nagsimulang manginig. Hindi niya kailangang makita ang mukha ng kanyang senyora para malaman ang bakas ng kataksilan sa boses nito. Ang bawat salita ay puno ng lason, malayo sa mapagkunwaring tinig na ginagamit nito kapag kaharap ang asawang si David. Sa mga sandaling iyon, ang tanging ginagawa ni Rosa ay ang pagtupad sa kanyang tungkulin. Kanina pa siya pabalik-balik sa kusina para ihanda ang gamot at paboritong sopas ng kambal na sina Elliot at Elsa na kasalukuyang may sinat. Habang ang senyora ay abala sa pakikipag-usap sa lalaki sa telepono, ang bustang si Rosa ay abala sa pag-aalala kung sapat ba ang kapal ng kumot ng mga bata. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang babaeng dapat sana ay nag-aalaga sa sariling dugo at laman ay nagpaplano na ng pag-alis habang siya na isang hamak na yaya lamang ay handang ibigay ang buong buhay para sa kaligtasan ng mga bata. Dahan-dahang umatras si Rosa, ngunit ang tadhana ay tila gustong paglaruan ng kanyang kapalaran. Ang gilid ng kanyang tsinelas ay tumama sa isang dekorasyong florera sa gilid ng pinto na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabagbag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Ang boses ni Elena ay agad na nagbago, naging matalim at puno ng banta. Mabilis na bumukas ang pinto. Lumabas si Elena na may suot na mamahaling silk robe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nanginginig na si Rosa. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha, kundi isang malamig na kalkulasyon. Alam ni Elena na narinig ni Rosa ang lahat. At sa mundo ng mga De Los Reyes, ang sino mang nakakaalam ng katotohanan ay dapat na patahimikin. Rosa, kanina ka pa ba rito? Tanong ni Elena habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hiyaw ng panganib. Senyora, ang mga bata po, titingnan ko lang sana. Nauutal na sagot ni Rosa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Ang tubig sa plangganang hawak niya ay tumatalsik na sa sahig dahil sa sobrang panginginig ng kanyang mga bisig. Hindi na sumagot si Elena. Sa halip, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rosa. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagbagsak ng planggana at ang maligamgam na tubig ay humalo sa luha ni Rosa na agad na pumatak. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Biglang sumigaw si Elena ng napakalakas, isang sigaw na tila siya ang biktima. David! David! Pumarito ka! Magnanakaw! Huli ka sa akto! Nagulantang ang buong mansyon. Mabilis na lumabas si David mula sa kanyang study room. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa likod niya, ang kambal na sina Elliot at Eliza ay dahan-dahan ding lumabas ng kanilang kwarto. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanilang paboritong yaya na nakaluhod sa sahig. Anong nangyayari dito, Elena? Tanong ni David. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Ang babaeng ito, David. Nakita ko siyang hinalungkat ang drawer ko. At tignan mo,
Nasa loob ng bulsa ng apron niya ang relos na pamana pa ng nanay mo. Buong giting na pagsisinungaling ni Elena habang itinuturo ang apron ni Rosa. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Rosa. Wala siyang alam tungkol sa relos. Ngunit nang pilitin ni Elena, nakapkapan ang kanyang apron, lumabas doon ang isang gintong relos, ang heirloom na itinuturing ni David na pinakamahalagang alaala ng kanyang yumaong ina. Hindi po totoo yan, Sir David. Wala po akong kinukuha. Nakita ko lang po si Ma'am na may kausap sa... Hindi na naituloy ni Rosa ang kanyang sasabihin nang muling magsalita si Elena. Ang boses ay puno ng puot at pagkukunwari. Gagawa ka pa ng kwento para pagtakpan ang dumi mo? Hayop ka, Rosa. Pagkatapos ng lahat ng itinanaw naming utang na loob sa'yo, ito ang isusukli mo? Tumingin si Rosa kay David, nagmamakaawa. Umaasa na ang lalaking pinagsilbihan niya ng tapat ay makikita ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya lamang sa mga mata ni David ay ang lamig. Ang lamig ng pagkabigo at ang apoy ng galit. Ang katahimikan ni David ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Elena. Pinili ni David na maniwala sa asawa. Pinili niyang protektahan ang hiya ng kanilang pamilya kaysa pakinggan ang katotohanan ng isang hamak na katulong. Umalis ka na, Rosa, malamig na sabi ni David. Bago ko patawagin ang mga pulis, umalis ka na sa pamamahay na ito. Pero sir, ang mga bata, may sakit sila. Pagmamakaawa ni Rosa, ang kanyang boses ay basag na basag. Huwag mong hawakan ng mga anak ko. Baka pati sila ay madungisan ng marurumi mong kamay. Sigaw ni Elena habang marahas na hinihila ang kambal pabalik sa kwarto. Ang iyak ni na Elliot at Eliza ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanilang maliliit na tinig na tumatawag kay Yaya Rosa ay tila mga punyal na tumatarak sa puso ni Rosa. Kinaladkad si Rosa ng mga bodyguard ni David patungo sa labas ng mansyon. Itinapon ang kanyang maliit na maleta sa putikan habang ang langit ay nagsimulang magpakawala ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit wala itong kapantay sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib habang nakasara ang malaking gate ng mga De Los Reyes na iwan si Rosa na mag-isa, basang-basa at durog ang dangal. Nakatayo siya doon, nakatingin sa bintana ng kwarto ng mga bata kung saan alam niyang umiiyak ang mga ito. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan, paano niya tatalikuran ang mga batang naging hininga ko na sa bawat araw? Paano niya haharapin ang bukas kung ang tanging pamilyang kinilala niya ang siyang pumatay sa kanyang pagkatao? Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng mansyon ng mga De Los Reyes ay tila isang mapagkunwaring pagbati. Matapos ang malakas na buhos ng ulan kagabi, ang hardin ay nagniningning sa hamog. Ngunit sa loob ng malalaking pader na yon, ang hangin ay nananatiling mabigat at malamig. Si Elena, na nakasuot ng isang immaculate na puting bestido, ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa gitna ng kanilang malawak na salas. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay puno ng grasya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, tila mga kristal na walang buhay. Sa hapon na yon, ang mansyon ay napuno ng tunog ng mga kubyertos at mahinang tawanan. Dumating ang mga amigas ni Elena, ang mga asawa ng mga kilalang negosyante sa Makati, para sa kanilang lingguhang tea party. Sa harap ng kanyang mga bisita, si Elena ay ang ehemplo ng isang perpektong asawa at ina na nasaktan ng isang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. I just can't believe it, Elena. Si Rosa, ang bait-bait tignan ng babaeng iyon, sabi ni Mrs. Vergara habang humihigop ng mamahaling tsa. Bumuntong hininga si Elena. Dahan-dahang kinuha ang kanyang panyo at itinapi sa sulok ng kanyang mga mata. Kahit wala namang luha doon. You know me, Cynthia. I treat my staff like family. Binigay ko sa kanya ang lahat, pati ang pagtitiwala ng mga anak ko. Pero to see her hiding David's mother's watch in her apron, it broke my heart into pieces.
I felt so betrayed, so violated. Mabuti na lang at napaalis niyo siya agad. People like that are dangerous. They look so innocent but they're snakes. Dagdag pa ng isa pang panauhin. Sa kabilang dako ng salas, malayo sa ingay ng mga matatanda, nakaupo ang kambal na sina Elliot at Eliza sa isang maliit na mesa. Ang kanilang mga pagkain ay hindi man lang nabawasan. Ang kanilang mga balikat ay nakalaylay at ang kanilang mga muka ay tila mga lantang bulaklak na nawalan ng sikat ng araw. Para sa kanila, ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang malaking hawla na gawa sa ginto at marmol. Huwag kayong nakasimangot dyan, bulong ni Elena nang lumapit siya sa kanila. Dala ang isang matamis na ngiti para sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang ahas. Smile for my friends, or you'll see what happens after they leave. Intindihin nyo, wala na ang magnanakaw ninyong yaya. Ako ang nanay nyo. Ako ang dapat ninyong sundin. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa mansyon, si David ay nasa kanyang opisina sa isa sa mga matatayog na gusali sa Makati. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malaking bintana na nagpapakita ng abalang kalsada sa ibaba. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa mukha ni Rosa bago ito kinaladkad palabas. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng yaya ay tila bumabalot sa kanyang konsensya. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang head accountant. Dala ang ilang mga folder. Sir David, tinitingnan ko po ang records ng pamilya gaya ng utang nyo. May napansin lang po akong maliit na discrepancy sa personal account ni Ma'am Elena. Isang bank transfer na 500,000 piso patungo sa isang account na hindi pamilyar sa amin. Sandaling napatigil si David. Ang kanyang puso ay kumaba nang hindi maipaliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, naalala niya ang mukha ng kanyang asawa kagabi, ang kanyang pag-iyak, ang kanyang takot. Hindi, imposible, isip niya. Baka pambayad lang yon sa mga luho ni Elena o sa mga charity na sinasalihan nito. Hayaan mo na yan. Baka nakalimutan lang ni Elena na ilagay sa budget. Sagot ni David, pilit na itinatago ang kaba. Mag-focus tayo sa quarterly report ng kumpanya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang pagdududa ay nagsimula nang magtanim ng binhi. Ang relos ng kanyang ina. Bakit iyon kukunin ni Rosa sa mismong gabi na may sakit ang mga bata? Si Rosa, na kahit isang sentimo ay hindi kumuha sa loob ng 10 taon? Nang sumapit ang gabi at nakaalis na ang mga bisita, ang mansyon ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng kwarto ng kambal, ang dilim ay tila mas lalong naging nakakatakot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Hindi na siya ang magandang senyora na nakita ng kanyang mga kaibigan kanina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bakit hindi niyo kinain ang hinanda ko sa inyo kanina? Singhal niya kay Elliot. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng bata, dahilan upang mapangiwi ito sa sakit. Ayaw niyo ba sa akin? Gusto niyo pa rin ba ang hampas lupang yon? Masakit po, Mama. Umiiyak na, sabi ni Elliot. Masakit? Mas masakit ang ginagawa ninyong pagpapahiya sa akin sa harap ng mga kaibigan ko. Lalong hinigpitan ni Elena ang hawak sa braso ng bata bago ito marahas na itinulak sa kama. Matulog na kayo at wag na wag ko nang maririnig ang pangalan ni Rosa. Kung hindi, ipapakulong ko rin kayo gaya ng gagawin ko sa kanya. Nang makaalis si Elena, ang kwarto ay napuno ng mahinang hagulgol nina Elliot at Elsa. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang nilabas ni Eliza ang kanyang munting kayamanan. Isang sirang rosaryo na naiwan ni Rosa sa ilalim ng sofa noong gabing pinalayas ito. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanila ng init ng yakap at tamis ng boses ng kanilang yaya. Kuya, natatakot ako kay Mama, bulong ni Eliza habang nakakapit sa damit ni Elliot. Gusto ko na kay Yaya Rosa. Siya lang ang nagmamahal sa atin.
Tiningnan ni Elliot ang kanyang braso sa ilalim ng liwanag ng buwan. May malaking pasa doon, isang markang kulay ube na tila isang lihim na hindi niya pwedeng sabihin kanino man. Ang kanyang maliit na puso ay napuno ng isang tapang na hindi pangkaraniwan para sa isang batang kasing edad niya. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, Eliza, determinadong sabi ni Elliot. Hahanapin natin si Yaya Rosa. Alam ko kung saan siya nakatira. Narinig ko siyang nagkwento tungkol sa probinsya niya noon. Pero gabi na, kuya. Paano tayo makakalabas? Dadaan tayo sa bintana sa likod ng kusina. Yung laging iniiwan ni Yaya na bukas para sa mga pusa. Kailangan nating magmadali bago magising si Papa. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang bata ay nagsimulang mag-impake ng ilang piraso ng damit at tinapay sa kanilang mga backpack. Bawat hakbang nila sa malawak na pasilyo ay tila isang malakas na dagundong sa kanilang pandinig. Ang takot ay naroon, ngunit ang pangungulila kay Rosa ay mas matimbang. Nakarating sila sa kusina. Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa bintana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, dahilan upang mapahinto sila ng ilang sandali. Ngunit walang nagising. Sa tulong ng isang silya, isa-isang lumabas ang kambal patungo sa madilim na hardin. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, huminto ang dalawang bata. Tumingala sila sa malaking palasyo na dati nilang itinuturing na tahanan. Sa itaas na palapag, nakita ni Elliot ang liwanag mula sa kwarto ni David, ang kanyang ama, na naging bulag sa katotohanan. Paalam, Papa! Bulong ni Elliot bago hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Eliza. Ang dalawang maliliit na anino ay unti-unting lumayo sa liwanag ng mga streetlights ng Makati, patungo sa kawalan. Dala lamang ang pag-asa na sa dulo ng madilim na kalsadang ito, matatagpuan nila ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang unang sinag ng araw na tumama sa bintana ng master bedroom ay hindi nagdala ng kapayapaan kay David. Isang kakaibang bigat sa dibdib ang gumising sa kanya. Isang pakiramdam na tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ng kambal, umaasang makikita ang dalawang maliliit na katawan na mahimbing na natutulog. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang dalawang kama na maayos ang pagkakalitad, malamig, at walang laman. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan na tila sumisigaw ng panganib. Elena, Elena, nasaan ang mga bata? Ang sigaw ni David ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, dahilan upang magising ang mga katulong at mabilis na lumabas si Elena mula sa kanyang kwarto. Ano ba iyon, David? Bakit ka ba sumisigaw? Tanong ni Elena. Pilit na itinatago ang pagkairita sa likod ng isang hikab. Ngunit nang makita niya ang bakanteng kwarto, isang mabilis na kislap ng takot, o marahil ay pagkalkula, ang dumaan sa kanyang mga mata. Agad siyang napakapit sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak ng malakas. O Diyos ko, ang mga anak ko, baka kinuha sila ni Rosa. Baka binalikan niya sila para gantihan tayo. Habang nagkakagulo ang buong mansyon at tumatawag si David sa mga pulis, daan-daang kilometro ang layo sa kanila, sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng bundok sa probinsya. Dahan-dahang nagigising si Rosa. Ang tunog ng pagtilaok ng mga manok at ang amoy ng usok mula sa pagsisiga ng mga tuyong dahon ang kanyang naging musika. Sa gitna ng kahirapan, ang bawat galaw ni Rosa ay puno ng pag-aalaga habang pinupunasan niya ang noo ng kanyang matandang ina na may sakit. Rosa, anak, bakit parang malayo ang tingin mo? Tanong ng kanyang ina sa mahinang tinig. Napatigil si Rosa sa pagpiga ng bimpo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Wala po, inay. Naalala ko lang po ang kambal. Ganitong oras po ay pinapaliguan ko na sila para pumasok sa school. Lihim na kinapa ni Rosa ang kanyang bulsa. Doon ay naramdaman niya ang isang maliit na plastik na laruang sundalo. Kay Elliot ito.
Nakalimutan niya itong ibalik noong gabing iyon ng kaguluhan. Pinisil niya ang laruan ng mahigpit. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat segundong hindi niya nakikita ang mga bata. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang kanyang mga anak-anakan ay kasalukuyang nakikipagsapalaran sa malupit na lansangan ng Maynila. Sina Elliot at Eliza ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking flyover. Ang kanilang mga damit na dati ay mababango at maayos ay puno na ngayon ng alikabok at dumi. Ang malakas na ugong ng mga nagdaraang sasakyan at ang usok mula sa mga jeepney ay nagpapahirap sa kanilang paghinga. Gutom, pagod at takot ang bumabalot sa kanila. "Kuya, gutom na ako. Wala na tayong tinapay," bulong ni Eliza habang nakasiksik sa gilid ni Elliot. Ang bawat malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ay nagpapakaba sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Eliza. Malapit na tayo. Hahanapin natin si Yaya Rosa." Pilit na pagpapatapang ni Elliot kahit na ang sarili niyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, hindi niya alam kung paano sila makakarating sa probinsya. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang lumayo sa kanilang mama. Samantala, pabalik sa mansyon, pumasok si Elena sa banyo at nilak ang pinto. Mabilis niyang kinuha ang kanyang secret phone at tinawagan ang kanyang kalaguyo. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-iyak. Ito ay naging matigas at puno ng puot. "Buwisit ang mga batang iyon! Sinira nila ang plano ko!" Gigil na bulong ni Elena sa kabilang linya. "Dapat ay nasa airport na tayo bukas. Pero dahil sa paglalayas nila, nakatutok ang mga pulis sa bahay na ito. Kung mahanap man sila, sisiguraduhin kong wala silang masasabi. Kapag nakuha ko na ang huling pondo mula sa account ni David, iiwan ko na ang impyernong ito." Hindi niya alam na sa labas ng pinto, nakatayo si David. Napatigil ang lalaki nang marinig ang mahinang bulong mula sa loob. Ngunit dahil sa ingay ng tumatakbong tubig sa gripo, hindi niya naintindihan ang bawat salita. Gayunpaman, ang kakaibang tono ng boses ni Elena ay nag-iwan ng isang malamig na hinala sa kanyang puso. Lumipas ang 7 oras ng matinding paghahanap. Ang bawat minuto ay tila isang taon para kay David. Hanggang sa tumunog ang kanyang telepono, ang mga pulis. Natagpuan ang 2 bata sa isang madilim na eskinita malapit sa terminal ng bus, nanginginig at tila ayaw lumapit sa kahit kanino. Mabilis na nagtungo si David sa presinto. Pagpasok niya, nakita niya ang kambal na nakaupo sa isang silya, balot ng makapal na kumot. Ang kanilang mga muka ay tila nawalan ng kulay. Ngunit nang akmang lalapit si David para yakapin ang kanyang mga anak, isang bagay na masakit pa sa sampalang nangyari. Sabay na umatras sina Elliot at Eliza. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-iwas. "Ayaw namin. Huwag niyo kaming ibalik kay Mama." Ang basag na tinig ni Elliot ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni David. "Elliot, Eliza, ako ito. Ang papa niyo." Pilit na paliwanag ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ngunit umiling lang si Eliza at lalong kumapit kay Elliot. "Gusto namin si Yaya Rosa. Siya lang ang hindi nananakit sa amin. Si Mama palagi kaming pinapalo." Napatigil ang buong mundo ni David. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging nakakabingi. Dahan-dahang lumapit ang isang babaeng pulis at hinawakan ang braso ni Elliot para ayusin ang kumot nito. Sa ilalim ng maliwanag na fluorescent light ng istasyon, hindi sinasadyang nahawi ang manggas ng damit ng bata. Doon, kitang-kita ni David ang mga marka. Hindi lang isang pasa, kundi mga luma at bagong sugat na tila bakas ng matitigas na kurot at hampas sa malambot na balat ng kanyang anak. Ang kulay ube at pulang marka ay tila mga tahimik na saksi sa impyernong dinanas ng mga bata sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang tahanang akala niya ay perpekto. Ano ito? Ang boses ni David ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng gulat
at nag-aapoy na galit. Tumingin siya kay Elliot at sa mga mata ng bata. Nakita niya ang katotohanang matagal na niyang binaliwala. Ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay ang mismong halimaw na sumisira sa kanilang buhay. Ang amoy ng gamot at malinis na alkohol sa loob ng pribadong kwarto ng ospital ay tila sumasakal sa paghinga ni David. Nakatayo siya sa gilid ng kama kung saan mahimbing nang natutulog ang kambal matapos silang bigyan ng pampakalma ng mga doktor. Ang bawat mahinang paghinga ni na Elliot at Elsa ay tila isang mabisang gamot. Ngunit ang mga salitang narinig ni David mula sa doktor kanina ay tila isang malakas na bagyong sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi ito aksidente, Sir David. Ang mahinang tinig ng doktor ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang mga pasa sa braso at likod ng mga bata ay hindi galing sa pagkakadapa o paglalaro. Ang mga ito ay dulot ng paulit-ulit na marahas na kurot at hampas. May mga bakas din ng matinding trauma sa kanilang emosyon. Natatakot sila sa bawat pagtaas ng boses ng sinumang nakapaligid sa kanila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni David ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang mansyong itinuring niyang palasyo ay isa palang piitan para sa kanyang mga anak. Ang asawang akala niya ay katuwang niya sa lahat ay ang mismong halimaw na nagpahirap sa kanyang dugo at laman. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni David, ang bawat luha nito ay tila isang maruming patak ng ulan sa isang malinis na salamin. "David, kamusta ang mga bata?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. "I told you. Dapat talaga ay ipinakulong natin si Rosa noon pa lang. Tignan mo ang ginawa niya sa mga anak natin bago siya umalis. Napakasama ng babaeng yon." Tiningnan ni David ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang magandang mukha ni Elena. Ang nakita niya ay isang estrangherong may suot na maskara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagawang saktan ang sariling mga anak. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mahanap ang lahat ng ebidensya. "Oo, Elena, tama ka." Mahinahong sagot ni David. Ang bawat salita ay tila isang pait na kailangang lunukin. "Masyado tayong nagtiwala kay Rosa. Dito ka muna. Babalik lang ako sa mansyon para kumuha ng ilang gamit ng mga bata." Pagkaalis sa ospital, hindi nagtungo si David sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa kanilang mansyon, sa kwartong dati nilang pinagsasaluhan ni Elena. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Pumasok siya sa loob ng walk-in closet ni Elena at tumigil sa harap ng isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga mamahaling gown. Alam niya ang passcode, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Sa bawat pagpindot niya sa mga numero, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng vault, hindi ang kinang ng alahas ang bumulaga sa kanya, kundi ang mga lihim na matagal nang itinago sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ni David habang binubuksan ang isang makapal na folder. Doon niya nakita ang mga bank statement na hindi dumaan sa kanyang opisina. May mga malalaking halaga na inilipat sa isang account sa labas ng bansa, at ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong sinasabi ni Elena na nawawala ang pondo ng kumpanya. Ngunit ang mas masakit ay ang isang maliit na sobre sa ilalim ng mga papel. Naglalaman ito ng mga litrato. Si Elena, nakangiti at masaya, kasama ang isang mas batang lalaki sa isang bakasyonan sa Boracay. Isang bakasyon na sinabi ni Elena na para sa isang charity event. Ang bawat litrato ay tila isang sampal sa katapatan ni David. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan niya ay ang isang piraso ng papel mula sa isang pawn shop sa Makati. Isa itong resibo ng pagsanla sa isang gintong relos
ang heirloom ng kanyang ina na ibinintang ni Elena kay Rosa. Ang petsa ng pagsanla ay 2 araw bago ang gabi ng kaguluhan. O Diyos ko! Bulong ni David habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat sa paligid niya, tila mga dahon ng isang patay na puno. Umiyak si David, hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa katotohanang hinayaan niyang maparusahan ang isang inosenteng tao gaya ni Rosa. Naalala niya ang mukha ni Rosa noong gabi ng ulan, ang pagmamakaawa nito, ang luhang humahalo sa ulan, at ang panawagan nito para sa kaligtasan ng mga bata. At ang mas masakit, naalala niya kung paano niya tinalikuran ang babaeng naging tunay na ina sa kanyang mga anak. Patawarin mo ako, Rosa. Ang kanyang tinig ay basag na basag, puno ng pagsisisi na tila wala ng katapusan. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Rosa ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Tumayo si David, ang kanyang mga mata ay tuyo na ngunit ang loob niya ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hindi na siya ang bulag na asawa, hindi na siya ang amang walang alam. Inayos niya ang lahat ng ebidensya at inilagay sa kanyang bag. Nang akma siyang lalabas ng kwarto, napansin niya ang telepono ni Elena na naiwan sa ibabaw ng side table dahil sa pagmamadali nito kanina sa ospital. Biglang umilaw ang screen nito. Isang text message ang lumitaw mula sa isang contact na nakapangalan lamang na L. Handa na ang lahat. Nakakuha na ako ng mga tiket para sa flight natin bukas ng gabi. Siguraduhin mong hindi makakahalata ang asawa mo. Pagkatapos nito, malaya na tayo sa impyernong iyan. Ang liwanag ng screen ay tila isang apoy sa madilim na kwarto. Ang bawat salita sa message ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Si Elena ay hindi lang isang taksil na asawa at malupit na ina. Siya ay isang magnanakaw na handang iwan ang lahat para sa sariling kaligayahan. Tumingin si David sa labas ng bintana. Sa papalubog na araw, ang dilim ay muling dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang bawat anino. Ang kailangan niya ngayon ay ang mahanap si Rosa. Kailangan niyang ibalik ang katarungan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi lalo na para sa kanyang mga anak. Ang biyahe patungo sa probinsya ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng sasakyan, ang bawat pag-ugong ng makina ay nagpapaalala kay David sa bawat pagkakamaling kanyang nagawa. Katabi niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa kasamaan ni Elena. Ngunit ang mas mabigat na pasanin ay ang pangamba sa kanyang puso. Matatanggap pa kaya ni Rosa ang isang lalaking naging bulag sa katarungan? Nang marating nila ang dulo ng kalsadang lupa, isang maliit at payak na barong-barong ang sumalubong sa kanila. Ang ilaw mula sa isang lumang lampara ay kumukutitap sa gitna ng gabi. Dahan-dahang lumabas si David sa sasakyan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi sa pagod, kundi sa matinding kaba. Pagkatok niya, isang matandang babae ang bumukas ng pinto. Sino po sila? Ako po si David. Si David De Los Reyes. Sagot niya, ang boses ay pilit na pinatatag. Mula sa loob, lumabas si Rosa. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ngunit nang makita niya si David, ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Isang uri ng kawalan na mas masakit pa kaysa sa galit. Anong ginagawa niyo rito, sir? Tanong ni Rosa. Ang boses ay mahinahon. Walang bakas ng paggalang o puot. Wala na po akong kinalaman sa pamilya niyo. Wala na rin akong ninakaw. Hindi na nakapagsalita si David. Lumuhod siya sa harap ni Rosa. Sa gitna ng maputik na lupa, hindi niya inalintana ang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Rosa, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nabulag ako ng sarili kong asawa, ng sarili kong pagmamataas. Tumingin si Rosa sa malayo, sa kadiliman ng kabundukan. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit, sir. Hindi dahil sa akin,
kundi dahil sa mga bata. Pinagkatiwala ko ang buhay ko sa bahay na yon dahil sa pangako ko sa inyong ina. Pero sa isang iglap, tinapon niyo ako na parang basahan. Alam ko, Rosa. Alam ko? Umiiyak na sagot ni David. Pero kailangan ko ang tulong mo. Ang mga bata, nasa ospital sila. Sila lang ang naghahanap sa'yo. Sila lang ang nagtatanong kung nasaan ang kanilang yaya. Natigilan si Rosa. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Ano pong nangyari sa kanila? Sila ay inabuso, Rosa. Nilapastangan sila ng sarili nilang ina. Sabi ni David, ang bawat salita ay tila punyal sa kanyang sarili. Hindi na nag-atubili si Rosa. Mabilis siyang pumasok sa loob para magligpit ng kanyang mga gamit. Ang kanyang ina, na nakakaintindi sa sitwasyon, ay hinawakan lamang ang kanyang kamay at tumango. Sa loob ng ilang minuto, sila ay nasa sasakyan na pabalik ng Maynila. Ang biyahe ay napuno ng katahimikan, ngunit ito ay isang uri ng katahimikan na nagpapahiwatig ng simula ng paghilom. Pagdating nila sa ospital, halos takbuhan ni Rosa ang pasilyo. Nang mabuksan niya ang pinto ng kwarto, ang kambal na si Elliot at Elsa ay gising na. Sa sandaling makita nila si Rosa, isang matinis na sigaw ng kagalakan ang bumasag sa katahimikan ng silid. Yaya Rosa! Sabay na sigaw ng mga bata habang bumabangon sila mula sa kama at sumusubsob sa yakap ni Rosa. Ang bawat halik ni Rosa sa kanilang mga noo, ang bawat dampi ng kanyang kamay sa kanilang buhok ay tila isang mahiwagang gamot na nagpabura sa takot na nakaukit sa kanilang mga mukha. Umiyak si Rosa, hindi sa pait, kundi sa kaluwagan na sa wakas, ang mga batang itinuring niyang sarili ay nasa kanyang mga bisig muli. Si David ay nakatayo lamang sa pintuan, pinapanood ang tagpong ito ng may halong pagsisisi at pasasalamat. Hindi na po kami iiwan ni Mama, di ba? Tanong ni Eliza habang nakatingin sa mga mata ni Rosa. Hindi nakasagot si Rosa agad. Tumingin siya kay David na ngayoy puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit ang pagmamahal na nakikita niya sa mga bata ay mas malakas kaysa sa anumang hinanakit. Hindi ko kayo iiwan, mga anak. Pangako ni Rosa habang yakap ng mahigpit ang kambal. Kinabukasan, habang abala ang buong ospital, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Elena, na hindi alam na ni David, ang kanyang mga plano ay dumating sa ospital. Akala niya ay maaari pa niyang ituloy ang kanyang pag-arte bilang isang mapagmahal na ina para makuha ang awa ng publiko bago siya tumakas. David! I brought some toys for the kids. Bungad ni Elena, ngunit biglang napako ang kanyang mga paa nang makita si Rosa na nakatayo sa tabi ng kama ng kambal. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Anong ginagawa ng magnanakaw na ito rito? Sigaw ni Elena, dahilan upang mapayakap ang mga bata kay Rosa dahil sa takot. Tumayo si David, ang kanyang tindig ay matigas na parang bakal. Huwag mo siyang tawaging magnanakaw, Elna. Dahil sa harap mo, hawak ko ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo, ng pagtataksil mo, at ng pang-aabuso mo sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sinubukan niyang magkunwaring naguguluhan, ngunit nang ilabas ni David ang mga dokumento at resibo ng pawn shop, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. David, hindi. Pakinggan mo ako. Tapos na ang laro mo, Elena. Malamig na sabi ni David. Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas. Hindi na kita hahayaang saktan ang kahit sino sa amin. Habang inilalabas si Elena na nakaposas at nagwawala, ang mga bata ay hindi man lang tumingin sa kanya. Nakabaon ang kanilang mga mukha sa dibdib ni Rosa. Para sa kanila, ang taong yon ay hindi na kanilang ina. Siya ay isang anino ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Sa gitna ng kaguluhan, si Rosa ay tumingin kay David. Sa unang pagkakataon, nakita ni David ang isang bahagyang ngiti sa labi ng babaeng inapi niya ng matagal.
Hindi pa ito lubos na kapatawaran, ngunit ito ay isang hakbang. Isang hakbang patungo sa isang bagong umaga na hindi na puno ng kasinungalingan, kundi ng katotohanan at paghilom. Ang hangin sa loob ng opisina ni David ay tila nakapako sa gitna ng isang matinding unos. Matapos ang tawag mula sa kanyang abogado, ang bawat piraso ng ebidensya na kanyang nakuha ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo, ngunit ang larawan ay mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Ang kasosyo niya sa negosyo, si Mr. Ramos, ang taong itinuring niyang kapatid, sa loob ng mahabang panahon, ang siyang may hawak ng mga dokumentong nagdidiin sa lahat ng anomalya sa kumpanya. Nakatayo si David sa harap ng malaking bintana, tinitignan ang abalang syudad ng Makati. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga nagdaang araw. Ang pag-alis ni Rosa, ang banta ng kanyang asawa, at ngayon, ang pagtataksil ng isang kaibigan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang muka ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Rosa, na ngayon ay tahimik na nag-aalaga sa mga bata sa kanilang mansyon. Sir, darating po si Mr. Ramos para sa ating meeting sa loob ng 10 minuto. Ang mahinang tinig ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Papasukin mo siya, sagot ni David. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinangan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Ramos na may dalang isang malapad na ngiti. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng katapatan. David, nabalitaan ko ang nangyari kay Elena. Napakasakit naman yan, kaibigan. Paano mo ba malalagpasan ang ganitong iskandalo? Tumingin si David sa kanyang kasosyo. Ang ngiti ni Ramos ay tila isang kutsilyo na nakatago sa likod ng kanyang likuran. Nalagpasan ko na ang mas malala, Ramos. Ang pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya, ang siyang nagturo sa akin kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Napangisi si Ramos, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ni David ang isang folder sa kanyang mesa at itinapon ito sa harap ni Ramos. Alam ko na ang tungkol sa mga peking invoice at sa mga account na ginamit niyo ni Elena para bawiin ang pondo ng De Los Reyes Corporation. Ramos, matagal na kitang kilala, pero hindi ko akalaing kaya mong gawin ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ramos, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. David, pakinggan mo ako. Si Elena ang nag-udyok sa akin. Siya ang may hawak ng mga dokumento. Ako lang ang nag-aayos ng logistic. Ang dahilan ay hindi na mahalaga. Malamig na tugon ni David. Ang mahalaga ay ang batas. Ang mga pulis ay nasa labas na ng gusaling ito. Hindi mo na mababawi ang mga nagawa mo. Nang ilabas ng mga pulis si Ramos, si David ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang tagumpay ay matamis. Ngunit ang pait ng pagtataksil ay nananatiling nakabaon sa kanyang lalamunan. Alam niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking laro na matagal na nilang binuo ni Elena. Sa kabilang dako, sa loob ng kanilang mansyon, si Rosa ay abala sa pagluluto ng hapunan. Ang bango ng adobo ay humahalimuyak sa buong bahay, isang amoy na nagpapaalala sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Si Elliot at Eliza ay abalang nagkukulitan sa sala. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Nang dumating si David, sinalubong siya ng yakap ng mga bata. Papa! Kasama po namin si Yaya Rosa. Nagluto po siya ng paborito nating adobo. Masayang sabi ni Eliza. Tumingin si David kay Rosa. Ang babaeng dati ay pinalayas niya sa ulan. Ang babaeng dumanas ng kahihiyan dahil sa kanyang pagkakamali ay siya ngayong nagpapatakbo ng kanyang tahanan at nagbibigay ng init sa kanyang mga anak. Nakita niya ang isang pagbabago sa bawat galaw ni Rosa. Hindi na ito ang yaya na laging nakayuko at natatakot. Si Rosa ay naging matatag, naging isang babaeng may dangal
na hindi kayang durugin ng kahit sinong mayayaman. Salamat, Rosa, bulong ni David habang nakaupo sila sa hapagkainan. Tumingin si Rosa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pangunawa. Hindi niyo na kailangang magpasalamat, sir. Ginawa ko ito para sa mga bata. Sila ang aking pamilya, kahit na hindi nila ako kadugo. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, si David at Rosa ay nag-usap sa veranda. Ang gabi ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang naririnig. Ano na ang susunod na plano mo, Rosa? Tanong ni David. Alam kong marami kang pinagdaanan. Kung gusto mong bumalik sa probinsya, maiintindihan ko. Bibigyan kita ng sapat na pera para sa operasyon ng iyong ina at para sa iyong kinabukasan. Tumingin si Rosa sa mga bituin. Dati, iyon ang aking pangarap, sir. Ang makauwi at makapiling ang aking ina. Pero ngayon, nakikita ko ang mga bata. Kailangan nila ako. At ang pagmamahal na ipinapakita nila sa akin ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Rosa, hindi na kita ituturing na yaya. Seryosong sabi ni David, ikaw ang naging pundasyon ng tahanang ito nung ako ay nagkamali. Gusto kong manatili ka rito, hindi bilang empleyado, kundi bilang bahagi ng aking buhay. Ramdam ni Rosa ang kaba sa bawat salita ni David. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang amo ay siya na ngayong nagpapakita ng isang pagmamahal na tapat at walang kapalit. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay hindi agad naghihilom. Alam niyang kailangan pa ng panahon para sa lahat. Salamat, sir, pero hayaan niyo muna akong maging yaya Rosa ng mga bata. Sa ngayon, iyon ang aking pangako sa inyong ina. Iyon ang aking utang na loob. Sagot ni Rosa na may bahagyang ngiti. Biglang tumunog ang telepono ni David. Mula ito sa kanyang bodyguard na nagbabantay kay Elena sa kulungan. Sir David, may kakaiba pong nangyari. Nakatanggap si Elena ng isang bisita sa kulungan. Isang abogado na nagpakilalang kinatawan ng isang malaking pamilya na may kinalaman sa mga negosyong sinalihan ni Ramos. Napatigil si David. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti pa ring nagbabanta sa kanilang kapayapaan. Kailangan niyang manatiling matatag para sa mga bata, para kay Rosa, at para sa kanyang sariling dangal. Ang itim na sobre ay bumagsak sa ibabaw ng mahogany desk ni David, tila isang mabigat na bato na yumanig sa buong pagkatao niya. Ang pulang tinta na ginamit sa litrato ng kanyang mga anak ay tila sariwang dugo na sumisigaw ng panganib. Dahan-dahang napasabunot si David sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol. Akala niya ay tapos na ang bangungot nang maipakulong niya si Elena. Ngunit ngayon, ang halimaw ay tila may mga galamay pa ring nakapulupot sa leeg ng kanyang pamilya. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang dumapo sa kanyang nanginginig na balikat. Tumingala si David at nakita si Rosa. Ang mga mata ng dating yaya ay hindi nakakikitaan ng takot o pagkaalipin. Puno ito ng isang tahimik, ngunit matibay na katapangan. Sir David, hindi tayo magpapatalo sa takot. Malumanay, ngunit mariing sabi ni Rosa. Ang kanyang tinig ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng nag-aalborotong dagat sa isipan ni David. Pinrotektahan ninyo kami. Ngayon, tutulungan ko kayong protektahan ang tahanang ito. Walang sino man ang makakapanakit kina Elliot at Eliza hanggat nandito ako. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay David. Tumayo siya. Inaayos ang kanyang gusot na polo. Kailangan niyang harapin ang ahas sa mismong pugad nito. Kinaumagahan, ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumabati sa matataas na pader ng kulungan ng bayan. Nakaupo si David sa loob ng visitation room. Ang pagitan nila ni Elena ay isang makapal na salamin. Nang lumabas si Elena, nakasuot ito ng kahel na uniforme ng mga bilanggo, ngunit ang kanyang paglakad ay tila na sa isang red carpet.
Umupo siya at kinuha ang telepono. Isang mapagmataas na nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Did you miss me, David?" Panimula ni Elena. Ang boses ay puno ng lason at pang-uuyam. "Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko?" Nagtiim ang mga bagang ni David. "Sino ang nasa likod mo, Elena? Akala mo ba ay makakalabas ka rito sa pamamagitan ng pananakot?" Tumawa si Elena, isang halakhak na nakakapangilabot. "Si Don Lorenzo, ang pinakamalaking kalaban ng kumpanya mo. Matagal ko nang ibinebenta sa kanya ang mga sikreto ng De Los Reyes Corporation at si Ramos ang naging tulay ko. Kapalit ng impormasyon, binibigyan niya ako ng pondo para sa mga personal kong pangangailangan. At ngayon, ginagamit niya ang pinakamagagaling na abogado sa bansa para ilabas ako rito. Dahil kapag nakulong ako, babagsak din siya." Sumandal si Elena, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at kasakiman. "At kapag nakalabas ako, kukunin ko ang mga bata. Ako ang biolohikal na ina, David. Walang korte sa Pilipinas ang magbibigay ng custody sa isang amang laging abala sa trabaho at nakikitira kasama ang isang hamak na katulong. I will ruin you, and I will make sure Rosa rots in hell." "Hindi mo na mabibilog ang ulo ng batas, Elena," matigas na sagot ni David, kahit na ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa kaba. "Natagpuan ko ang mga pasa sa katawan ng mga anak ko. Alam ng doktor ang ginawa mo. Papatunayan ng mga abogado ko na gawa iyon ni Rosa." Matapang na ganti ni Elena. "It's my word against a maid's word." Ibinaba ni David ang telepono. Hindi na pinakinggan ang mga susunod pang kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang digmaan ay lumipat mula sa loob ng kanilang tahanan patungo sa isang mas malaking entablado, ang korte. Dumating ang araw ng preliminary hearing para sa custody ng kambal. Ang loob ng husgado ay tahimik, ngunit ang tensyon ay nakakasakal. Nakaupo si David sa isang tabi, kasama ang kanyang abogado at si Rosa, na piniling sumama para magbigay ng suporta. Sa kabilang banda, pumasok si Elena na may kasamang 3 mamahaling abogado na binayaran ni Don Lorenzo. Kahit nakaposas ang mga kamay, ang taas ng noo ni Elena ay hindi nagbabago. Nagsimula ang pag-atake ng kampo ni Elena. Tumayo ang pangunahing abogado nito at nagsimulang durugin ang pagkatao ni Rosa at ang kakayahan ni David. "Your Honor, ang aking kliyente ay biktima lamang ng isang masamang sabwatan," pahayag ng abogado ni Elena. "Paano natin ipagkakatiwala ang 2 inosenteng bata sa isang amang nagpapasok ng isang estranghero, isang walang pinag-aralan na yaya, para maging ina-inahan nila? Ito ay isang paglabag sa sagradong karapatan ng isang tunay na ina." Naramdaman ni Rosa ang panliliit ng kanyang sarili. Ang mga mapangmatang tingin ng mga tao sa loob ng korte ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit nang maramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni David sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, bumalik ang kanyang tapang. Tumayo si Rosa. Hindi na siya ang yayang nagtatago sa likod ng kanyang amo. "Maari po bang magsalita?" Ang tinig ni Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, malinaw at puno ng damdamin. "Wala po akong yaman o mataas na pinag-aralan. Hamak na yaya lang po ako. Pero alam ko kung paano gumising sa madaling araw para magtimpla ng gatas kapag inaapoy ng lagnat si Elliot. Alam ko kung paano kantahan si Eliza kapag binabangungot siya. Alam ko ang amoy ng kanilang pawis at ang tunog ng kanilang mga tawa. Mga bagay na hindi kailanman nalaman ng babaeng nagluwal sa kanila dahil abala siya sa pagsasaya at pananakit sa kanila." Ang buong korte ay nabalot ng katahimikan. Ang mga mata ng judge ay nakatutok sa nanginginig, ngunit matapang na si Rosa. Nakita ni David ang pagluha ng ilang tao sa loob ng silid, maging ang kanyang sariling abogado ay naantig. Ngunit ang ngiti ni Elena ay hindi nawala. Dahan-dahan siyang bumulong sa kanyang abogado. Tumayo muli ang lalaki
May hawak na isang selyadong brown envelope. Nakakaantig ang iyong kwento, Miss Rosa. Nakangising sabi ng abogado. Ngunit ang korte ay nakabatay sa batas at katotohanan, hindi sa drama. Your Honor, may nais kaming ipasa na isang mahalagang dokumento. Isang DNA test result na matagal nang itinatago ng aking kliyente upang protektahan ang pamilyang ito. Kumunot ang noo ni David, isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang gilid. Ayon sa dokumentong ito, na pinatunayan ng isang sikat na ospital sa ibang bansa, patuloy ng abogado habang inaabot ang papel sa judge. Si David De Los Reyes ay hindi ang biolohikal na ama nina Elliot at Eliza. Gumuho ang mundo sa paligid ni David. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Tumingin siya kay Elena at nakita niya ang huling halakhak ng isang ahas, isang tawang walang tunog, ngunit pumunit sa kanyang buong pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng husgado ay tila isang makapal na pader na unti-unting dumudurog sa buong pagkatao ni David. Ang mga salitang binigkas ng abogado, ang malamig at walang pusong pahayag na hindi siya ang biolohikal na ama ng kambal, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakatitig lamang siya sa puting papel na hawak ng hukom. Pakiramdam niya ay ninakawan siya ng hangin para huminga. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya sa loob ng 7 taon ay tila tinumbasan lamang ng isang malaking kasinungalingan. Ang malakas na paghampas ng kahoy na martilyo ng hukom ay nagpabalik kay David sa realidad. Nagdeklara ng maikling recess ang korte upang bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na kumalma. Sa loob ng isang maliit at tahimik na silid-hintayan, nakaupo si David. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Walang luhang pumapatak, ngunit ang kanyang balikat ay mabigat na umaangat at bumabagsak dahil sa matinding bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Ibinaba niya ang kanyang sarili at lumuhod sa harap ng lalaking dating nagmamay-ari ng lahat, ngunit ngayon ay tila nawalan ng buong mundo. Sir David! Mahinang tawag ni Rosa. Ang kanyang tinig ay kasing lambot ng isang ina na nagpapatahan ng sugatang anak. Tumingala si David. Ang kanyang mga mata ay namumula sa matinding kirot. Wala akong kwentang ama, Rosa. 7 taon. 7 taon akong naniwala na akin sila. Pati ang sarili kong dugo, ipinagkait sa akin ni Elena. Paano ko sila maipaglalaban ngayon kung mismong batas ang nagsasabing wala akong karapatan? Hinawakan ni Rosa ang nanginginig na mga kamay ni David. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang pambihirang kapanatagan. Sir, hindi po sa dugo na susukat ang pagiging isang ama. Nasusukat po iyon sa mga gabing nagising kayo para silipin kung maayos ang tulog nila. Nasusukat iyon sa pagmamahal na ibinibigay ninyo kahit hindi kayo perpekto. Kayo ang kinilala nilang papa. Walang anumang papel ang makakapagbura sa pagmamahal ng mga batang yon sa inyo. Ang mga salitang yon ay tila naging isang matibay na haligi para kay David. Pinunasan niya ang kanyang mukha at tumango. Tama si Rosa. Dugo man ang wala sa kanya, hindi niya hahayaang mapunta ang kanyang mga anak sa isang halimaw. Nang muling magsimula ang pagdinig, ang kapaligiran ay naging mas mabigat. Bumukas ang malaking pinto sa likuran at pumasok ang isang social worker, kasama ang 2 maliliit na bulto na mahigpit na nakahawak sa isa't isa, sina Elliot at Eliza. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot, habang pinagmamasdan ang mga estrangherong nakatingin sa kanila. Agad na tumayo si Elena. Ginamit niya ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pekeng pighati, at ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mga anak ko, Diyos ko, miss na kayo ni Mama. Hali kayo rito, yakapin niyo ang Mama. Ngunit sa halip na tumakbo palapit, isang nakakadurog na reaksyon ang naganap. Sabay na umatras sina Elliot at Eliv. Nanginginig ang buong katawan ni Eliza
habang nagtatago sa likod ng kanyang kuya. Si Elliot naman, kahit nanginginig din ang maliliit na tuhod, ay buong tapang na itinaas ang kanyang mga braso upang harangan ang kanyang kapatid mula kay Elena. Ang takot sa kanilang mga mata ay hindi maitatago ng anumang kasinungalingan. Your Honor, tingnan po ninyo. Mabilis na gumitna ang abogado ni Elena. Ang mga batang ito ay dumaan sa matinding brainwashing mula sa kampo ni Ginoong Delos Reyes at ng kanyang katulong. Ang aking kliyente ang tunay at biolohikal na ina at may karapatan siyang bawiin ang kanyang mga anak. Hindi na nakapagpigil si Rosa. Ang init ng kanyang pagmamahal bilang isang tumayong ina ay nagbigay sa kanya ng tapang na labanan ang lahat ng matataas na tao sa silid na yon. Tumayo siya. Hindi pinansin ang pagpigil ng kanilang sariling abogado. Wala po silang karapatang bawiin ang mga bata. Ang boses ni Rosa ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Nakatingin siya ng diretso sa hukom. Wala man po akong yaman at alam kong hamak na yaya lamang ako. Pero ako po ang nagpupunas ng kanilang mga luha noong mga panahong sinasaktan sila ng babaeng iyan. Nakita ko po ang mga pasa sa kanilang maliliit na katawan. Narinig ko po ang kanilang mga pagsusumamo na huwag silang saktan. Ang tunay na ina ay hindi yung nagluwal para lang gawin silang palamuti o panangga. Ang tunay na ina ay yung handang saluhin ang lahat ng sakit, huwag lang silang masugatan. Ang buong korte ay natigilan. Ang mga salita ni Rosa ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Maging ang matapang na mukha ni Elena ay bahagyang nag-iba ng kulay dahil sa matinding pagkapahiya. Sa gitna ng katahimikang yon, isang mabilis na paggalaw ang pumukaw sa lahat. Hindi na kinaya ni Eliza ang matinding takot. Kumawala siya mula sa pagkakahawak ng social worker at tumakbo ng mabilis, lampas kay Elena na nakaunat pa rin ang mga kamay. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Rosa. Umiiyak ng malakas, ibinaon ni Eliza ang kanyang muka sa lumang damit ni Rosa at humagulgol ng buong higpit. Yaya Rosa, huwag niyo po kaming ibalik sa halimaw. Siya po ang totoong mama namin. Sumunod si Elliot, tumatakbo patungo kay David at humawak ng mahigpit sa hita ng kanyang ama. Parehong nakayuko si David at Rosa upang yakapin ang dalawang batang nanginginig sa takot. Ngunit nakahanap ng kaligtasan sa kanilang mga bisig. Tumingin ang hukom sa eksenang nasa kanyang harapan. Nakita niya ang isang biolohikal na ina na nakatayo mag-isa. Ang mukha ay unti-unting napupuno ng pagkadisna-dismaya at lihim na puot. At sa kabilang banda, isang ama na walang dugong koneksyon at isang katulong na walang titulo, ngunit nagbibigay ng tunay na tahanan para sa dalawang inosenteng bata. Dahan-dahang inayos ng hukom ang kanyang mga salamin. Kinuha ang kahoy na martilyo at huminga ng malalim. Ang bawat pintig ng puso ni David ay tila isang malakas na tambol na umaalinggaw-ngaw sa kanyang buong katawan habang hinihintay ang mga salitang lalabas sa bibig ng hukom. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hudyat ng tadhana. Sa loob ng silid na yon, ang hangin ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat hininga ng mga naroon ay nakatuon sa iisang desisyon na magbabago sa buhay ng dalawang inosenteng bata. Dahan-dahang inayos ng hukom ang kanyang mga papel. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay malalim at puno ng bigat ng batas. Ang korte ay hindi bulag sa siyensya. Ang DNA test ay nagpapatunay na walang biolohikal na koneksyon sa pagitan ni Ginoong David Delos Reyes at ng kambal na sina Elliot at Eliza. Gayunpaman, ang batas ay hindi rin bingi sa sigaw ng katarungan at sa kaligtasan ng mga bata. Naramdaman ni David ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ni Rosa, habang yakap pa rin nito ang umiiyak na si Eliza. Sa loob ng 7 taon, ang mga batang ito ay nakakilala lamang ng isang ama.
si Ginoong De Los Reyes, at sa loob din ng mga taong iyon, sila ay dumanas ng hindi maipaliwanag na takot at panunupil sa ilalim ng kanilang biolohikal na ina. Patuloy ng hukom. Tumingin siya ng matalim kay Elena na ngayon ay tila naninigas sa kanyang kinauupuan. Ang karapatan ng isang magulang ay hindi isang lisensya upang manakit at magpabaya dahil sa malinaw na ebidensya ng pang-aabuso at sa mariing pagpili ng mga bata para sa kanilang sariling emosyonal na kaligtasan. Ang pansamantalang kustodya ay iginagawad ng korteng ito kay Ginoong David De Los Reyes. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng isang malakas na hikbi mula kay Rosa. Hindi na napigilan ni David ang kanyang sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Elliot, habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ng kanyang anak. Duguman ang wala sa kanila. Ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila sa loob ng 7 taon ang nanaig laban sa anumang resulta ng laboratorio. Ngunit ang katarungan ay hindi pa doon nagtatapos. Kasunod ng hatol sa kustodya, tumayo ang isang opisyal ng pulisya na kanina pa tahimik na nakatayo sa gilid. Ginang Elena De Los Reyes, ang boses ng pulis ay malamig at opisyal. Kayo ay inaaresto sa mga kasong child abuse, falsification of documents at malakihang pagnanakaw sa pondo ng De Los Reyes Corporation. Ang mukha ni Elena ay biglang napuno ng matinding pagkabigla na agad na uwi sa nag-aalborotong galit. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. David, itigil mo ito. Don Lorenzo will make you pay for this. Wala nang nagawa ang mga mamahaling abogado ni Elena nang marinig ang kalansing ng bakal na posas na pinalupot sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng mga rehas na tila nagbabadyana sa kanyang pandinig ay nagpabago sa kanyang anyo. Mula sa pagiging isang marangal na piyunan, si Elena ay naging isang babaeng nagwawala, nagsisisigaw, at nagmumura habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga alagad ng batas. Habang inilalabas si Elena sa gusali ng korte, ang tadhana ay tila may inihandang huling pagpapakitang gilas. Sa labas ng pintuan, ang mga amigas ni Elena, ang mga babaeng dati niyang katuwang sa pagpapakitang tao at pagmamasid sa buhay ng iba, ay naroon lahat. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Nakita ni Elena si Mrs. Vergara at ang iba pa niyang kaibigan. Ngunit sa halip na tulong o awa, ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ng mga ito, ang mga bulungan ng pagkadismaya at ang mga mapanghusgang tingin ay tila mas masakit pa sa mga posas sa kanyang kamay. Ang hiya na matagal niyang iniwasan sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan na siyang nilamon sa harap ng buong bansa. Ang kanyang pangalan na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging putik sa gitna ng lansangan. Tumingin ka sa akin, David, sigaw ni Elena habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na siya nilingon ni David. Nanatiling nakatayo si David sa hagdanan ng korte, hawak sa magkabilang kamay sina Elliot at Eliza. Sa kanyang tabi ay si Rosa, na ang muka ay dahan-dahan nang nasisinaga ng liwanag ng sikat ng araw. Tapos na ang lahat, mga anak, bulong ni David. Ang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Wala nang mananakit sa inyo. Hinding-hindi na. Tumingin si Rosa kay David. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang sampal sa ulan, ang pagpapalayas, ang mga maling akusa, ay tila unti-unti nang natutunaw. Nakita niya sa mga mata ni David ang isang lalaking hindi lamang humihingi ng kapatawaran, kundi isang lalaking handang bumuo ng isang bagong mundo kasama siya. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unti nang humihina, habang lumalayo ang sasakyang kinalululanan ni Elena. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng bagong pag-asa. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, ang bawat hakbang ni na David at Rosa ay tila isang panata.
na ang pamilyang ito, duguman o hindi, ay hinding-hindi na muling magkakawatak-watak. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga kurtinang dati ay laging nakasara upang itago ang mga lihim sa loob ng bahay ay nakabukas na ngayon ng malawak, hinahayaan ang sariwang hangin at liwanag na pumasok sa bawat sulok ng bawat silid. Ang bawat bakas ng presensya ni Elena, ang kanyang mga portrait na puno ng pagmamataas, ang kanyang mga mamahaling gamit na walang kaluluwa, ay tuluyan ng inalis ni David. Ang mansyon na dati ay tila isang marangyang libingan, ay dahan-dahan nang nagiging isang tunay na tahanan. Sa loob ng kusina, ang tunog ng kumukulong tubig at ang bango ng bagong saing na kanin ay nagbibigay ng isang pambihirang kapanatagan. Si Rosa, na nakasuot ng isang simpleng bestido, ay abala sa paghahanda ng almusal. Wala na ang kanyang uniforme ng pagiging yaya, wala na ang apron na dati ay simbolo ng kanyang mababang katayuan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kagaanan. Tila ba ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng natunaw matapos ang hatol ng korte. "Yaya, tignan mo po ang drawing ko." Ang masayang tinig ni Eliza ay pumutol sa katahimikan. Tumakbo ang bata patungo kay Rosa. Dala ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Yumuko si Rosa at hinaplos ang buhok ng bata. "Napakaganda naman nito, Eliza. Sino itong mga nasa drawing mo?" "Ito po si Papa. Ito po si Kuya Elliot. Ito po ako. At ito po kayo, Yaya Rosa." Nakangiting sagot ni Eliza habang itinuturo ang isang figura na may hawak na puso. "Sabi ni Papa, kayo na daw po ang mag-aalaga sa amin forever." Naramdaman ni Rosa ang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Ang salitang forever mula sa isang bata ay tila isang sagradong panata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si David sa kusina. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng dekahong suit at may malalim na kunot sa noo. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. "Good morning!" Bati ni David. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng sinseridad. "Good morning po, sir." David." Nauutal na sagot ni Rosa. Hindi pa rin siya sanay na tawagin ang lalaki sa pangalan nito, ngunit ito ang pakiusap ni David sa kanya simula nang matapos ang hearing. Lumapit si David at kinuha ang baso ng kape na inihanda ni Rosa. "Rosa, gusto ko sanang mag-usap tayo mamayang gabi sa veranda. May mga bagay lang akong gustong linawin tungkol sa ating hinaharap." Ang buong araw ay lumipas ng may kapayapaan. Si Elliot ay unti-unti na ring bumabalik sa kanyang masayang disposisyon. Naglalaro na muli sa hardin nang walang takot na mapagalitan o masaktan. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa madilim na kahapon. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay napuno ng mga bituin. Nakaupo si David at Rosa sa veranda, tinitignan ang malawak na hardin na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay puno ng isang malalim na pag-unawa. "Alam mo, Rosa," panimula ni David, ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo. "Noong sinabi ng abogado na hindi ko sila tunay na anak, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Pero nang makita ko kung paano sila tumakbo sa'yo at kung paano sila kumapit sa akin, na-realize ko na ang dugo ay isang likido lamang. Ang pagmamahal, ang sakripisyo, at ang oras na ibinigay natin sa kanila, iyon ang tunay na bumubuo sa isang pamilya." Tumingin si Rosa kay David. "Napakabuti ninyong ama, David. Hindi niyo sila binitawan kahit na may dahilan kayo para gawin iyon." Humarap si David kay Rosa at sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niya ang kamay nito. Ang haplos ng kanyang palad ay mainit at puno ng paggalang. "Rosa, hindi ko rin sila maipaglalaban kung wala ka sa tabi ko.
Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkalinga. Hindi ko na kayo kayang ituring na empleyado lang, Rosa. Patuloy ni David, ang kanyang tinig ay naging mas malalim at puno ng emosyon. Gusto kong manatili ka rito. Hindi bilang yaya, kundi bilang katuwang ko sa pagpapalaki sa kanila. Gusto kong buuin natin ang pamilyang ito. Nang totoo, nang walang kasinungalingan. Naramdaman ni Rosa ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ang kilig na matagal na niyang kinalimutan ay muling nagparamdam. Ngunit ito ay hinaluan ng isang matinding respeto para sa lalaking nasa harap niya. David, marami pa tayong kailangang ayusin. Ang sugat ni na Elliot at Eliza, ang mga kasong kinakaharap ni Elena, at ang banta ni Don Lorenzo. Tumango si David. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ngunit determinasyon ang nakita ni Rosa. Kaninang hapon, nakipag-usap ako sa aking mga abogado. Handa na kaming ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Don Lorenzo. Hindi ko nahahayaang may manakot pa sa atin. Ang perang ninakaw nila ay mababawi, pero ang kapayapaan ng pamilyang ito ay hindi ko na kailanman ipagpapalit sa anumang halaga. Dahan-dahang inilapit ni David ang kanyang mukha sa mukha ni Rosa. Ramdam ni Rosa ang mainit na hininga ni David sa kanyang balat. Isang tahimik na sandali ang lumipas, kung saan ang tanging naririnig ay ang pag-ugong ng gabi at ang pintig ng kanilang mga puso. Dahan-dahang isinandal ni Rosa ang kanyang ulo sa balikat ni David, isang simbolo ng kanyang pagtanggap at pagtitiwala. Salamat, David, bulong ni Rosa. Salamat sa pagbibigay sa amin ng isang bagong umaga. Sa malayo, ang itim na sasakyan ni Don Lorenzo ay muling dumaan sa labas ng gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si David. Hindi na siya natatakot sa mga anino. Hawak niya ang kamay ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa at sa loob ng mansyon, mahimbing na natutulog ang dalawang batang itinuring niyang sarili niyang dugo. Ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng natalo ng liwanag ng isang bagong simula. Tapos na ang pagtatago sa likod ng salapi, Elena. Tapos na ang paghahari-harian ninyo ni Don Lorenzo. Ang tinig ni David ay umalingaw-ngaw sa loob ng matahimik na silid ng korte, malamig at matalim na tila isang huling hatol. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa tabi niya, nakaupo si Rosa. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, tahimik na nagdarasal, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa krus, sa dingding ng husgado. Ito na ang huling araw ng pagdinig. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Tila ba ang bawat hininga ng mga naroon ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Si Elena, na nakasuot pa rin ng uniforme ng bilanggo, ay mukhang haggard at matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Tanging ang nag-aapoy na puot na lamang ang natitira. Sa tabi niya ay si Don Lorenzo, ang matandang bilyonaryo na naging utak ng lahat ng anomalya. Kahit nahaharap sa mabigat na kaso, nananatiling kampante ang matanda. Naniniwalang ang kanyang koneksyon at pera ay sapat na para makalabas siya sa gipit na sitwasyon. Your Honor, panimula ng abogado ni Don Lorenzo, ang boses ay puno ng kayabangan. Ang aking kliyente ay isang respetadong negosyante. Ang mga akusasyon ni Ginoong De Los Reyes ay walang basehan at puro haka-haka lamang. Wala silang matibay na testigo na magpapatunay na si Don Lorenzo ang nag-utos sa mga transaksyong ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni David. Wala nga ba, Ramos? Sa isang iglap, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng korte. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat hakbang ay isang kumpas ng oras para sa pagbagsak ng mga makapangyarihan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng barong, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang braso ay may benda. Si Luis, ang lalaking may inisyal na L, ang kalaguyo ni Elena na matagal nang pinaghahanap.
Napaigtad si Elena sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Luis, paano? Paano ka? Inutusan niyo silang itumba ako, di ba? Ang boses ni Luis ay basag, ngunit puno ng pait. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng maruming trabaho niyo, pagkatapos naming nakawin ang pondo ni David, tinangka niyo akong iligpit para walang testigo. Pero nakalimutan niyo, Elena. Nag-iwan ako ng kopya ng lahat ng usapan natin sa isang secure na server. Inilabas ni Luis ang isang maliit na flash drive at iniabot ito sa judge. Nandyan ang lahat. Ang mga voice recordings ng pagpaplano niyo ni Don Lorenzo na pabagsakin ang De Los Reyes Corporation. Ang mga utos ni Elena na saktan ng mga bata para manahimik sila tungkol sa mga lalaking pinapunta niya sa mansyon. At ang ebidensya na si Don Lorenzo ang nagbayad para sa Peking D. At as result na iniharap niyo sa korteng ito. Ang buong korte ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng malalakas na bulungan. Si Don Lorenzo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging abo sa tindi ng gulat. Si Elena naman ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalikot ang kanyang posas. Tila ba gusto niyang maglaho na lamang sa kinaupuan. Sinungaling ka. David, binayaran mo siya para siraan ako. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang matinis na hiyaw ng isang sugatang hayop. I am the mother of those children. You can't do this to me. You were never a mother to them, Elena. Mahinahon ngunit mariing sagot ni David. You were their nightmare, and nightmares always end when the light comes out. Dahan-dahang tumayo ang hukom. Ang bawat segundo ng kanyang pagbabasa sa mga dokumentong iniharap ay tila isang habambuhay para sa mga naroon. Nang muling magsalita ang hukom, ang bawat salita ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa huling pako ng kabaong ng kasamaan ni Elena. Ayon sa mga ebidensyang iniharap at sa testimonya ng mga testigo, simula ng hukom, ang boses ay puno ng awtoridad. Ang korteng ito ay naghahatol kina Elena De Los Reyes at Lorenzo Valderrama ng guilty sa lahat ng kasong ipinukol sa kanila. Dahil sa tindi ng krimen, lalo na ang pang-aabuso sa mga inosenteng bata at ang malakihang pagnanakaw, kayo ay hinahatulan ng panghabambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parol. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bibig ni Rosa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Napayakap siya sa braso ni David habang ang kanyang mga luha ay malayang pumatak. Ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal, ang dangal na tinapak-tapakan sa gitna ng ulan, ay sa wakas ay naibalik na sa kanya. No, hindi ito maaari. Lorenzo, gawin mo ang paraan. Nagwawala na si Elena habang muli siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng korte. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Magbabayad kayong lahat. Habang inilalabas si Elena, nakita niya ang huling sulyap ni David sa kanya. Isang sulyap na wala ng galit, kundi awa. At sa tabi ni David ay si Rosa, ang babaeng itinuring niyang basura, na ngayon ay nakatayo nang may taas ng noo, hawak ang kamay ng lalaking pinakamamahal niya. Ang hiya na kinatatakutan ni Elena ay tuluyan na siyang nilamon. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang mga anak na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Ang huling halakhak ng ahas ay naging isang mahina at desperadong iyak sa gitna ng malamig na koridor ng korte. Nang makalabas sila David at Rosa sa gusali, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang tunog ng mga ibon at ang banayad na simoy ng hangin ay tila isang kumpirmasyon na ang unos ay lumipas na. Tapos na, Rosa. Bulong ni David habang nakatingala sa asul na langit. Ligtas na tayo. Ligtas na ang mga bata. Humarap si Rosa kay David. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Salamat, David.
Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Dahan-dahang hinawakan ni David ang pisngi ni Rosa. Hindi ako susuko sa iyo, Rosa, dahil ikaw ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ngayon, handa na akong simulan ang tunay nating kwento. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang huling anino ang lumitaw. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila, ang ama ni Rosa, na matagal na nilang hindi nakikita. Dala ang isang balita na magbabago muli sa kanilang pananaw tungkol sa nakaraan. Ang kwento ay tila may isa pang lihim na kailangang ibunyag bago ang tuluyang katahimikan. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang madilim na ulap ng kasinungalingan ay tuluyang pinalis ng liwanag ng katarungan. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Los Reyes, ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang masayang tawanan ng mga bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa bawat luhang pumatak sa nakaraan. Nakatayo si David sa veranda, tinitingnan ang kanyang pamilya nang may ngiting puno ng kapayapaan. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng hardin, abala sina Elliot at Eliza, na ngayon ay matatangkad na at puno ng buhay sa pagdidilig ng mga halaman. Kasama nila si Rosa, na suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang muka ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Ang huling lihim na ibinunyag ng ama ni Rosa noong araw ng paghatol ay ang huling piraso ng puzzle na nagpabago sa lahat. Natuklasan nila na ang biolohikal na ina ng kambal ay ang yumaong kapatid ni Rosa na si Maria. Ginamit ni Elena ang kanyang yaman at koneksyon para bilhin ang mga sanggol mula sa isang tiwaling ahensya matapos mamatay ni Maria sa panganganak, upang siguruhin ang kanyang posisyon sa yaman ng mga De Los Reyes. Ang dugong nananalatay sa kambal ay dugo ni Rosa, ang kanyang mga pamangkin na itinuring niyang sariling anak bago pa man niya malaman ang katotohanan. Dahan-dahang lumapit si David kay Rosa at hinawakan ang kamay nito. Iniisip mo pa rin ba ang sinabi ng tatay mo? Mahinang tanong ni David. Umiling si Rosa at sumandal sa balikat ni David. Hindi na, David. Masaya ako na alam ko ang totoo. Pero higit sa lahat, masaya ako dahil nandito tayo. Na ang pagmamahal natin ang naging tulay para mabuo ang pamilyang ito, hindi lang ang dugo. Sa loob ng kulungan, si Elena ay nananatiling isang alaala na unti-unti nang nilalamon ng limot. Ang kanyang yaman at hiya ay naglaho na, kapalit ng malamig na rehas at ang bawat araw ng pagsisisi na hindi na mababago ang nakaraan. Si Don Lorenzo naman ay tuluyan ng bumagsak ang imperyo. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at pagkatalo. Mama Rosa! Papa David! Halika na po kayo rito. Kakain na tayo. Ang masayang sigaw ni Eliza habang kumakaway sa kanila. Ang salitang mama na nagmumula sa bibig ng mga bata ay hindi na isang pangarap para kay Rosa. Ito ay isang katotohanang tinanggap niya ng buong puso. Sa bawat pagyakap ng mga bata, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid na si Maria, na tila nagpapasalamat mula sa kabilang buhay dahil ang kanyang mga anak ay nasa ligtas at mapagmahal na mga kamay. Hinarap ni David si Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Rosa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng katapatan at wagas na pag-ibig. At salamat din sa iyo, David, tugon ni Rosa, habang dahan-dahang pinupunasan ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luha ng kagalakan. Dahil sa iyo, naniwala ako na pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, palaging may bahagharing naghihintay. Habang papalubog ang araw, ang apat ay naglakad patungo sa hapagkainan na inihanda sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang kalansing ng mga kubyertos
ay tila isang panata na ang tahanang ito ay hinding-hindi na muling mababalot ng dilim. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa ilalim ng isang bubong o sa pagkakaroon ng iisang apelyido. Ito ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpapatawad, at sa bawat bukas na puno ng pag-asa.